purpose or plan when trying His servant and molding a man. Give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness He giveth a song. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I look at the cross of my Savior instead. I bow to the will of the Master that day, and peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knows at the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Now I can see testing comes from above. God strengthens His children and purges in love. My Father knows best, and I trust in His care. Through purging, more fruit I will bear. Oh, rejoice in the Lord, He makes no mistake. He knows the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Amen. Salamat po sa Panginoon. At salamat sa awitin yan. Yan pong awitin na yan ay mula sa sulat ni Job. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Dito po tayo sa book of Job. Job is one of my favorite. Ito na lang ba? Hello. Yan. Job is one of my favorite Bible character. Basahin po natin muna ang Proverbs chapter Job chapter 1. Basahin po natin. Before natin basahin ang Job chapter 1, buong chapter na natin basahin. Tayo po tayo and let's grab our Bible. Basahin po muna natin ang Job chapter 23, verse number 10 hanggang 11. And we will read Job chapter 1. So nakita na po verse number 10. Ready? Ng chapter 23. Ready? Read. But he knoweth the way that I take.
When he hath tried me, I shall come forth as gold. Verse 11, my foot hath held his steps, his way have I kept and not declined. Another verse po, nabasahin po natin sa Job chapter 1. Basahin po muna natin ang verse number 1 to 12 and 20 to 22. Yan na po, no? We'll read it po in unison. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. His substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 she-asses, and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. And his son went and feasted in their houses every one his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and drink with them. And 'twas so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned, and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered to the Lord and said, From going to and fro in earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job? As there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil. Then Satan answered the Lord and said, Doth Job fear God for naught? Hast not thou made an hedge about him, and about his house, and about all that he had on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power, only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Verse 20 to 22, basahin po natin. Ready, read. Then Job arose and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground and worshipped, and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this Job sinned not, nor charged God foolishly. I would like to give you a title of this message about Job. Actually, I already preached this long time ago. I don't know kung anong year, but the title of our message tonight is The I Can, The I Quit, and God Can of Job. The I Can, The I Quit, and God Can of Job. Tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, kayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon, sa inyo, Panginoon, sa inyo pong kabutihan sa aming puso, sa aming buhay, Panginoon, sa aming sa bawat isa, Panginoon. And Lord, we are unworthy, O God. And thank you, Lord, for giving us privilege to serve you, O God. Salamat, Panginoon, dahil tanging biyaya nyo lamang po ang nagbibigay sa amin
upang kami po ay makapagpatuloy sa inyo. Tanging biyaya nyo lamang po, kaya po kami narito, Panginoon. Wala pong malakas sa amin, wala pong magaling sa amin, wala pong mahusay sa amin, sapagkat kami po ay umaasa lamang sa inyong kapangyarihan, Panginoon. And Lord, salamat for the privilege, Panginoon, na muli ay makapagbahagi ng inyong salita, Panginoon. And I know I'm not worthy, O God, but thanks for the privilege, O Lord, and help me, O God. Ano man pong kasalanan ay kita nyo po sa aming puso, sa aming isipan. Kami po ay lumalapit, Panginoon, sa inyo. Humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Dalangin po namin ang inyong presensya, ang pagkilos ng banal na Espiritu, Panginoon. Kayo pong manguna sa amin, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likuran. Huwag niyo po ako, Panginoon, muling ipakita, kundi kayo po ang makita, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ang aking boses, Panginoon. At kayo po ang hahayaan po naming magsalita sa gabing ito, Panginoon. Bless this message, O God, and give me words to say, O God. Please help me, O God, because without you, I am nothing. And Lord, we bless this message. Nawa ay maging pagpapala po ito, Panginoon, sa amin. At ito po ay maging kalakasan po namin, Panginoon, sapagkat ito po ay inyong salita. I beg your power, O God. I beg your wisdom. And kayo po, Panginoon, ng patuloy na mapupurit, maluluwalhati. Patawad sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung mga kaupo na. There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was perfect. Job is not apostle po, no? Hindi po. Okay po. There was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was perfect and upright. Amen. Ito pong si Job, ang pagtingin po ng Diyos sa kanya is perfect and upright. Amen. Perfect means a matured Christian. Amen. Saved Christian. Meron pong pagkakilala sa Panginoon. Lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. That is perfect. Amen. Perfect means the one who walk in the will of God. That was Job. Amen. Si Job is one of the person in the Bible na naglalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Upright. Amen. Nasa tuwid siya. Maybe kapag sa panahon natin ngayon, kapag Sunday morning service, narito siya. Maaga pa lang, nandito siya. He prepared himself. And Saturday soul winning, sumasama siya. Every conference, nandyan siya. Amen? Kung sa panahon po natin ngayon. And one that feared God, may takot sa Diyos. Amen. Kapag may takot ang isang tao sa Diyos, malaki ang respeto niya sa Diyos. Malaki po ang pagkakilala niya sa Diyos. Amen. Medyo malakas. And eschewed evil. Amen. Eschewed means lumilihis, umiiwas sa kasalanan. Amen. That's Job. That was Job. Amen. Matapat sa ministry. Amen. Makikita mo palagi sa simbahan. Palagi mo siyang makikita sa lahat ng activities ng church. And you know who Job is? Verse number 3. His substance, bukod siya ay matapat sa Panginoon, bukod siya ay nasa kalooban ng Diyos. Verse number 3, his substance also was 7,000 sheep. Pambira, no? Think about 7,000 sheep and 3,000 camels.
Amen? Kung ang negosyo mo ngayon ay gasol, amen? Gaya natin kay Sir Alvin, meron siyang 7,000 gasol na dinideliveran. Bira. Mas higit pa dyan kasi ang value po ng ship ay iba po sa value po natin ngayon. Dahil ang ship po ay isa po sa may malaking value this time. Ship and 3,000 camels. Alam niyo po ba ang camels ay transportation, one of the way of transportation sa panahon po ni Job? 3,000 camels. Amen? Yan po ang gamit pang transport ng mga, diyan yung po yung nilalagyan ng mga gamit para mag-trading, mag-barter, papadala itong mga fruits na ito. Camel. And think about 3,000 camels. Amen. Ilan ang kotse mo ngayon? Amen. Ilan ang bisikleta mo ngayon? Amen. Minsan motor pa lang mayabang na tayo. Amen. May motor ako, Gixxer. Ang very motor ko mas malaki pa sa akin eh. Amen. Eh si Job, 3,000 camels and 500 she-asses and very great household, so that this man was the greatest of all the men of the East. Pambihira. Greatest. Ang bira kung sa panahon natin ngayon, parang tinitingalanan natin si Manny Pacquiao, tinitingalanan natin si Manny Villar, tinitingalanan natin sila Lucio Tal, sila Henry C. Pero wala silang sinabi sa kayamanan na meron si Job. And you know who Job is? The one who was perfect and upright and one that feared God and eschewed evil. Pinagpala talaga ng Diyos. Matapat sa Panginoon. Maaring gaya ito ng Kristiyanong matapat sa Panginoon. Kahit na marami siyang kayamanan, marami siyang busy siya. Sa madaling sabi, si Job is a busy man. Pero hindi siya nawawalan ng panahon hindi siya nawawalan ng panahon sa Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos, he was perfect and upright, one that feared God and eschewed evil. Hindi mo ito makikitang nagtitiktok. Hindi mo ito makikitang nasa nightclub. Hindi mo eschewed evil eh. Hindi mo ito nakikitang nasa sanlibutan. Hindi mo ito makikita na nandoon siya sa mga unbeliever friends niya. He eschewed evil. He was a faithful man. This is Job. Kaya nga pagdating sa verse number 6, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Pambira, yung mga anak ng Diyos ay magpe-present o magre-report sa Diyos doon sa langit. Present sila. And I don't know how they present. Kung kagaya ng sa akin, Lord, naka 5,000 souls ako ngayon. I don't know how they present in heaven, but the Bible says the sons of God came to present themselves before the Lord, and verse number 6, Satan. Andun din si Satan. Pambira, no? Kapal ng mukha, no? Pinabagsak na. Pambira, pumupunta pa rin doon. Kapal ng mukha na ito, no? Satan came also among them. Pambira, no? Nakikianak ng Diyos din. Anak din ako ng Diyos, eh. Dito ako. Pambira. Satan came also, and Satan came also among them. Tinanong siya ng Panginoon sa verse number 7, and the Lord said unto Satan, saan ka galing? Sabi ni Satan, busy ako, Panginoon eh. Ang sabi Satan, from going to and fro. Pambihira.
Ito ang trabaho ni Satan. Kaya nga po kung ang Kristiyano ay pahiga-higa, kung ang Kristiyano ay patulog-tulog, kung ang Kristiyano ay paupo-upo lamang, pero itong kaaway, then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth. Kaya nga hindi pwedeng wala ang kaaway sa buhay mo. Inaabangan ka niya, hinihintay ka niya. That was Satan. Amen? Masipag to. From going to and fro, and from walking up and down. Hindi to nawawala ng trabaho. Hindi to mapakali pag siya ay walang ginagawa. Kailangan meron akong mahila. Ngayon, meron akong solswon. Umbira. And you know what happened? Kapag ikaw ay matapat sa Diyos, ipagmamalaki ka ng Diyos. Pinagmalaki ng Diyos si Job kay Satan. Sabi diyan, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job? Kita mo ba yung ang anak kong si Job? Ang servant kong si Job? Kita mo ba yan? Ino-consider mo ba yan? There is none like him in the earth, a perfect and upright, one that feareth God and escheweth evil. Amen? Kaya nga kung matapat ka sa Panginoon at isa ka sa nakakatamasa ng pagpapala ng Panginoon, maybe spiritually, maybe materially, I don't know what kind of blessing you have now, but if you are one like Job na matapat sa Panginoon, pinagmamalaki ka ng Diyos. Nakikita mo ba to? Itong anak ko, matapat yan. Every Sunday service, andyan yan. Matapat yan. Lagi mong makikita yan. Ang pangalan yan sa Daily Walk. Sa Daily Walk. Nagbibigay yan ng stars sa Daily Walk. Amen? Amen. Hirap naman. Matapat yan. Nasa choir yan. Nagbibigay yan. Matapat yan sa pagbibigay. Kahit maliit o malaki ang kanyang tinatanggap, matapat yan sa pagbibigay. Gaya ng tubig na ito. Matapat. Matapat yan. Matapat yan. Wala ka nang makikita na gaya niyan sa mundo, sa sanlibutan. Hanapin mo yan. Wala kang makikita dyan. Punta ka sa nightclub, punta ka sa bungan. Wala yan. Wala kang makikita na katulad nitong klaseng Kristiyanong ito. Matapat yan. Amen? And you know what Satan answered to the Lord? Verse number 9. Then Satan answered the Lord and said, doth Job fear God for naught? Di kaya si Job ay takot sa iyo dahil lang ba yan sa wala? Bakit matapat sa iyo yan? Bakit yan laging nasa iyo? Dahil lang ba sa wala? Sabi sa verse number 10, has not thou made an hedge about him? Pinoproteksyonan mo yan eh. You made an hedge about him and about his house and about all that he had on every side. Thou hast blessed the work. Pinagpala mo siya. And his substance is increased in the land. Pero pinagpala mo eh. Posibleng hindi yan lalapit sa iyo at magtatapat kasi pinagpala mo. Amen? Ibang klase ito si Job. Amen? Yung iba kasi, kapag pinagpala, pag pinagyaman ng Panginoon, nawawala eh. Pero si Job, hindi. Nung pinagpala siya, lalo siyang lumapit at nagtapat sa Panginoon.
Kaya pinagmalaki siya ng Panginoon sa kaaway. Sabi ng kaaway, pinagpapala mo lang naman siya kasi meron kang ibinibigay sa kanya. Meron siyang napapakinabangan sa'yo. Verse number 11. But put forth thine hand now. Put forth thine hand now and touch all that he had. Galawin mo lahat ng meron siya. Alisin mo yan. Tignan natin kung magtatapat pa rin yan sa'yo. Amen. Alisin mo yung meron siya ngayon. Yung comfort na meron siya, yung magandang family na meron siya, alisin mo yan ngayon. Tignan mo, sabi ni Satan, verse number 11, He will curse thee to thy face. Susumpain ka yan. Yan sabi ng Panginoon, and the Lord said, verse 12, unto Satan, Behold, all that he had is in thy power. Lahat ng meron siya ay nasa iyong kapangyarihan, only upon himself. Wag lang ang kanyang sarili. Wag lang ang kanyang kaluluwa. Akin yan. Ligtas yan eh. Save yan. Nanampalataya yan sa akin. Wag lang yung kaluluwa niyan. Sige. Ikaw bahala sa kanya. Sabi niya, only upon himself, behold, all that he had is in thy power, only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth. Ang bira, excited si Satan. Subukan nga. Subukan ko nga tong Kristiyano na ito. Choir ka pa, Pati natin ka ng service. Ang bira, sige. Faithful ka. Subukan kita ngayon. May approval ng Panginoon. Ayan. Sabi ng and there was a day. Ayan na. Verse number 13. There was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine. Pabira, no? Kung saan-saan pala to, nandito yung mga anak niya. And there came a messenger unto Job and said, the oxen were plowing, and the asses feeding beside them, and the Sabaeans fell upon them, and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. Pambira, the first problem of Job. And verse number 16, while he was yet speaking. Pambira, hindi pa tapos yung problemang ito. Meron na namang panibagong problema si Job. While he was yet speaking, there came, verse number 16, there came also another, and said, the fire of God is fallen from heaven, and hath burned upon the sheep and the servants. Job, hindi ko alam kung anong tawag nila kapag among Job, boss Job, merong apoy mula sa langit na pinadala ng Diyos at nasunog lahat ng tupa, lahat ng sheep, kasama yung mga servants, and consumed them. At ako lang ang nakalis, ako lang ang nakaligtas. And verse 17, while he was yet speaking, there came also another, and said that the Chaldeans out ribbons and fell upon the camels, and have carried them away, and slain the servant. Nagpuntahan ng mga Chaldeans, kinuha ang mga camels, pinagpapatay ang mga servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While, verse 18, while he was yet speaking, ito isa sa pinakamasakit na meron si Job.
there came a great wind from the wilderness and smote the corners of the house and fell upon the young men, and they are dead. At ako lamang ang nakatakas para sabihin sa iyo. Sunod-sunod na pagsubok ni Job. Biglang kakatok, darating itong problemang ito. Laki ng feeling ko, ang laki ng babayaran ko. Ito na naman, nakabangga ako. Ako ang nabangga. Ang dami kong problema. Hindi pa tapos yung problemang ito. Narito na to. And you know, number 1, sa title natin, The I Can of Job. Nung nasaksihan ni Job lahat ng pagsubok na ito, then Job arose and rent his mantle. Ang bira, no? And Job arose and rent his mantle. Bumangon siya. I can. Kaya ko to. Amen? Madali lang yan. May Diyos ako eh. Kaya ko yan. I can. Rent his mantle. Pinunit niya yung kanyang mantle. And shave his head. Bira, nagpakalbo siya. Tinalis niya. And ito po ay nagpapakita na walang problema to. Hindi to big deal sa akin. And fell down upon the ground. And worship. Pambira, no? Matapat talaga si Job. Matindi talaga ang loyalty ni Job sa Diyos. Ang sabi niya, naked came I, verse 21, out of my mother's womb. Pambira, hubad akong pumunta dito eh. Hubad akong isinilang eh. Naked shall I return thither. Hubad din akong babalik. The Lord gave. Binigay niya sa akin yan eh. And the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Pira, no? Umaawit pa siya nito. Praise to Him who reigns above, in majesty supreme, who gave Himself for life to man, His Son and redeemed. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Pero tumutulo na siguro yung luha ni Job, pero pinaawit niya, blessed be the name. Habang nililibing ang kanyang mga anak, blessed be the name of the Lord pa rin. Blessed be the name of the Lord. Yung nagluluksa ka na, ang awit mo, a wonderful Savior is Jesus my Lord. Amen. Yung malaki na ang problema mo, awitin mo pa yung count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God had done. Count your blessings. Amen. Blessed be the name of the Lord. Yan si Job, ang bihira. Grabe ang kanyang tinalas, sunod-sunod while he was yet speaking. Habang narito ang pagsubok na ito, biglang darating, sasabay ang pagsubok na ito. Habang narito ang pagsubok na ito, sasabay ang pagsubok na ito. Pero sabi ni Job, naked came I out of my mother's womb. Naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Mag-i-stay pa rin ako sa church. Hindi pa rin ako aalis dito. Aawit pa rin ako sa choir. At ako ay magagamit pa rin sa pag-a-usher. Ako pa rin ay magagamit sa anumang ministry ng church na ito. Mag-social winning pa rin ako. Magpapakonduct pa rin ako ng Bible studies. At sasama pa rin ako sa soul winning.
Blessed be the name of the Lord. Maliit lang yan. Namatay lang yung anak ko eh. Nawala lang yung mga sheep ko eh. Nawala lang yung mga camels ko eh. Eh, galing na naman sa Diyos yan eh. Kinuha niya. Eh, walang problema. Okay, attend tayo ng service. Punta tayong church. Amen? Chapter number 2 ng Book of Job. And there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them to present himself before the Lord. Ito na naman. Ulit. Nakita ulit ng Diyos ang katapatan ni Job. Nawala na yung kayamanan, nawala na yung mahal sa buhay, nawala na lahat, nagsabay-sabay na ang pagsubok. Anong sabi ng Panginoon? Sa verse number 3, shortcut tayo. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job? Nakita mo ba si Job? Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, and a perfect and upright man, one that feareth God and escheweth evil. Andyan pa rin siya. O ano? Tinanggal mo na lahat ng meron siya, pati mahal niya sa buhay, inalis mo. Andyan pa rin siya, oh. Nakaupo sa Sunday service. Andyan pa rin siya sa prayer meeting. O, nakikita mo pa rin niya nagbibigay ng tracts. O ano? Matapat yan. Ayos yan, anak ko. Prove yan. Bira si Satan. Ang trabaho ni Satan, alisin ka sa Panginoon. Amen? Ay, Diablo yan eh. Yun talaga trabaho niya. Diablo. Ang trabaho ng Diablo ay manggulo. Kaya nga wala tayong ibang sisisihin pag nagkagulo dito kundi Diablo. Kahit hindi natin alam na minsan talagang tayo ang may problema, minsan tayo talagang nakalimot, bira gumagawa talaga ang Diablo. Yung preaching ni Brother Joshua nung nakaraan, minsan sinisisi natin yung Diablo. Pero gagawa ng paraan ang Diablo sa'yo. Si Satan sa buhay mo. Sige, Lord. Matapat. Nga, matapat. Ayos yan. Yan, sa verse number 4. Sige. And Satan answered the Lord and said, Skin for skin. Siya naman. Siya mismo. Kasi ang nawala sa kanya, camel lang eh. Sheep lang eh. Yung mga anak niya lang eh. Yung mahal niya sa buhay eh. Nawala. Yung kayamanan niya, yan lang nawala eh. Siya naman. Skin for skin. Lagyan mo ng sugat yung paa niyan. Para hindi makalakad. Skin for skin. And all that a man hath will he give for his life. Alisin mo lahat. Pati yung mga nagbibigay ng buhay sa kanya, alisin mo. Skin for skin. Pahinain mo siya. Pahinain natin siya. Sige. And the Lord said, verse number 6, And the Lord said unto Satan, Behold, he is thine hand, but save his life. Sa'yo yan. Sige, wala kang problema. Gawin mo lahat ng gusto mo. Kaya nga po, sa buhay Kristiyano, sa buhay ng mga anak ng Diyos, wala po tayo sa comfort zone. Meron po tayong dadanasing pagsubok. Matinding pagsubok, lalo't matapat ka sa Panginoon. Amen? Susubukan ka.
Susubukan ang iyong pananampalataya upang mas lalong makita kung gaano ka kalapit sa Diyos. Si Job, malapit sa Diyos. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. So napatunayan ni Job na hindi nasusukat ang kanyang pananampalataya sa kanyang mga kayamanan. Sa mga bagay na meron siya, napatunayan ni Job na hindi doon nasusukat ang kanyang paglapit sa Panginoon. Sabi ni Satan, skin for skin. Siya na mismo. And then verse number 7. So went Satan forth from the presence of the Lord and smote Job. Inatake na niya si Job with sore boils. Pira. Sore boils. Nagsusukat. Napigsa. Nagnanana. Napigsa. Hindi ho ito basta-bastang sakit sapagkat napatunayan ko sa buhay ko kung gaano kasakit magkaroon ng boils. Pambira pa. Akala ko mamamatay na ako eh. Andun ako sa taas, di ako maka-attend ng prayer meeting, meron akong piksa sa hita. Wala man nang lumalapit sa akin sa taas. Isa pa lang yan ha. Malaki. May mata. At umaagos. Isa pa lang yan. Pero nanghihina na ako. Discouraged na ako. Pagbaba ko dito, ika-ika. Bira ka. Ika-ika. Tapos, pagdating ko dito, pagbaba, pagtatawanan ako. Umakyat ako, sige bukas, ako na lang mag-isang pupunta sa doktor. Isang pigsa pa lang yan, naranasan ko. Pero ang sakit, parang parang hindi ko na kayang mabuhay. Ang bira yung pigsa niyan. Sino po ba nakaranas sa inyo magkapigsa? Ay, kayo po ay isa sa pinagpala ng Panginoon sapagkat nasubukan nyo. Si Job, with sore boils from the sole of his foot, sa talampakan, and sabi dyan, from the sole of his foot unto his crown. Mula sa kanyang talampakan hanggang sa kanyang uluhan, mayroong sore boils. Pambira. Makakagawa ka pa ba niyan? Yung isang pigsa nga lang, hindi na ako nakapasok. Nakakatawa niya minsan, no? Nung nagpaalam ako sa office, sir, di ako makapasok. Bakit? May pigsa ako. Maligo ka kasi. Pambira yan. Ang sakit eh. Tapos ganun yung sagot sa'yo. Hindi man lang pagaling ka. Walang ganun, pambira. Masakit ang pigsa pero pinagkatawa. Kaya nga siguro si Job, matindi ang pagsubok nito eh. Sabi dyan, he has with sore boils from the sole of his foot unto his crown. Hindi ka na rin makalakad nito. Kasi kung merong pigsa sa paanan mo, ay malamang di ka makakalakad. Ako nga, hindi pa pigsa eh. Lang, parang grown lang siya, paika-ika na ako. Tatakot nga ako eh, baka tawagin akong pilay eh. Ibigay mo dyan sa pilay. Ayan, yung pilay oh, puntahan mo. Mahirap yung ganyan kasi minsan yung description andoon sa kung ano ka eh. Pag kalbo, yung kalbo, punta mo yung kalbo dyan. Ay, wala namang kalbo dyan dito. Wala naman. Amen. Hindi na ho makalakad si Job. Matindi na po ang kanyang nararanasan. Imagine that meron kang sore boils sa mukha, meron kang sore boil sa katawan.
Meron kang sorbol sa hita, meron kang sorbol sa paanan. I don't know, baka may sorbol din si Job sa tenga. Na namamaga. Maybe sa ilong, maybe sa dila. And how Job felt this moment. Punong-puno siya ng karamdaman. Dumating pa ang kanyang asawa. Sabi sa verse 9, isa to sa pinakamasakit na sinabi ng kanyang asawa. Then said his wife unto him, dost thou still return thine integrity? Pambihira, magtatapat ka pa rin ba sa Diyos? Tingnan mo itsura mo. Magsalamin ka nga, punong-puno ka ng tigsa. Nakakahiya ka. Pambihira, no? Ano sabi ng asawa niya? Curse God! Sumpahin mo Diyos mo! Alam mo naman, pag babae nagsalita, siguro masigit. Sumpahin mo Diyos mo! At mamatay ka na! Ayan o, sabi niya, curse God and die! Sumpahin mo ang Diyos mo at mamatay ka na! Puweh! Kaya pa kung marami pa lalaki dito. Bihira. I can, pa rin, sabi ni Job. Sabi niya, he said unto her, thou speakest as one of the foolish woman. Pambira, para kang mangmang na babae. What? Shall we receive good at the hand of God? Makakatanggap tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo makakatanggap ng masama? Ano ka? Gusto mo puro lang maganda ang nararanasan natin? Hindi. Pwede rin tayo makaranas ng hindi natin ginusto. And you know what happened? In all this, did not Job sin with his lips? Sabi ni Job, I can! Kaya ko to! Hindi ko susumbahin ang Diyos ko sapagkat kaya ko to. Now, verse 11. Now, when Job's 3 friends heard of all this evil that was come upon him. Sabi ni Job, kaya niya. Hindi ko susumpahin ang Diyos ko. Magiging matapat pa rin ako sa Diyos. Pupunta pa rin ako sa Sunday service. Magpapagamit pa rin ako sa choir. Magbibigay pa rin ako ng tracts. But at this time, hindi na siya makalis. At this time, hindi na siya makapunta sa church. Nanghihina na siya. At this time, wala na siyang kakayahan sa kanyang sarili. Iniwan na siya ng kanyang mahal sa buhay. Kahit pa kanyang asawa, iniwan na siya. Now, verse 11, when Job's 3 friends heard of all this evil that was come upon him, they came everyone from his own place. May kaibigan si Job. Meron siyang friend. Sabi ng Book of Proverbs, a friend loveth at all times. Amen? Isa sa mga nagmamahal kay Job ay kanyang mga kaibigan. Pumunta sila. Verse number 11. Andiyan si Eliphaz, si Bildad, at si Zophar. Mga malalapit na kaibigan ni Job. Sabi diyan, for they had made, sa verse 11, for they had made an appointment together to come to mourn with him and to comfort him. Amen. Salamat sa mga kaibigan na nariyan, mga kapatiran, na pag meron kang matinding nararamdaman,
meron kang kapatiran na pupuntahan ka. Amen? To mourn with you and to comfort you. Amen? Kaya nga maganda sa isang simbahan na kapag ikaw ay nanghihina, ikaw ay may nararamdaman, pupuntahan ka, kakausapin ka, i-chat ka, tatawagan ka, pupuntahan ka agad. Kahit merong ginagawa, pag yan ay emergency, pupuntahan ka. Comfort ka. Imumorn, magmumorn, kasama ka. And you know, verse number 12, this time si Job ay mag-isa lang, wala siyang kasama. And when, verse 12, and then when they lifted up their eyes afar off, habang nasa malayo pa sila, they lifted up their voice and wept. Pero umiyak. Anong nangyari sa'yo, Job? Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Hindi, tinanong pa kung okay lang eh. Ano nararamdaman kailangan mo? Anong gagawin natin? Verse number 13, so they sat down with him. Umupo sila kasama si Job upon ground 7 days. Pambira, 1 linggong sinamahan si Job. And none spake a word unto him. Hindi sila makapagsabi na anumang salita kay Job. Nitignan nila sa Job. So, pambira, itong tatlong ito ay nakaupo katabi si Job. Tinitignan nila si Job 7 days At si Job, sobrang bigat. Nakatulala lang siya. Verse number 13, for they saw that his grief was very great. Nakatulala na lang si Job ng ganyan. I don't know ano nangyayari sa kanya, kung ano nang iniisip niya. Bakit? Ano nangyayari sa akin? Siguro mapaparanoid na siya. And magpa-flashback lahat ng mga nakaraan na abang siya ay mayroong pang camels, abang siya ay may mga ships, abang kasama niya ang kanyang mga anak. Pa-flashback, nakatulala siyang ganun. Grief was very great. Ang bira matinding pighati ito. I can. Pero this time, he cannot speak. Hindi niya na masabi, naked came I out of my mother's womb. Naked shall I return thither. The Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. This time, wala na siyang sinasabi. Nakatulala na lang siya. Kasi siya na mismo ang nanghihina. Kahit yung mga kaibigan niya gusto siyang i-comfort, pero hindi siya ma-comfort. I can. And number 2, the I quit of Job. Ayoko na. Verse number 1 ng chapter 3. After this, opened Job his mouth and cursed his day. Ano pa to? Anong klaseng buhay ito? Pera, tapat sa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon. And Job opened his mouth and cursed his day. Sinumpa niya yung araw niya. Yung araw niya, sinumpa na niya. Itong nararanasan niya, sinumpa na niya, ayaw na niya. And verse number 2, and Job spake and said, let the day perish wherein I was born. Nakakalungkot ang panahon na ako pa ay pinanganak. Ay, pambihira, Kaya nga, meron kang nararamdaman ngayon, meron kang kinakaharap ngayon. Narito si Job.
mas matindi pa ito sa dinanas natin because before his sore boils ay nawala ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang ari-arian. And this time, hindi na siya makagalaw, hindi man na siya makapagtrabaho, hindi man na siya makagawa, hindi man na siya makagawa sa ministry. Amen? But that I perish wherein I was born, I quit. Tigil na natin to. Let the day perish wherein I was born, and the night in which it was said, there is a man-child conceived. Nakakalungkot ang panahon, yung gabi na nagsasabi na mayroong ipinanganak na lalaki. Nakakalungkot yon. Sana hindi na lang ako pinanganak. Pero ano, dumating ka sa punto na yan na ang nararanasan mo. Verse number 11 ng chapter 3 is very desperate. Bira, no? Desperate na si Job is desperate of what is feeling. Verse 11, why died I not from the womb? Bakit di ba ako namatay sa sinapupunan pa lang ng aking nanay? What kind of desperation na naranasan ni Job? Amen? Why did I not keep up the ghost when I came out of the belly? Pambira, no? I quit! Kanina I can pay. Naked came I pay. Kaya ko to. Binigay ng Diyos. Para sa Diyos yan. Hubad akong dumating, hubad din akong darating. But this time, I quit. Ayoko na, di na ako mag-church. Ayoko na. Yung wala sa church, nakakamel. Yung wala sa church, kumakain sa Food Panda. Ay, meron bang Food Panda? May restaurant ba na Food Panda? Wala, ayun ba? Delivery pala. Nagde-deliver sa Food Panda. Ako itong matapat sa Diyos. Ay, sumpahin ito. Sana din ako pinanganak. Anong klaseng buhay ito? Punong-puno na lang ako ng pighati. Why died I not from the womb when I came out of the belly? Bira, no? Andun yung tatlo niyang kaibigan. Naririnig yung sinasabi ni Job. Nangyari kay Job. Gusto na itong mamatay. Tapos itong tatlong kaibigan niya sa verse number 5, chapter number 5, ng verse number 8. Job! Sabi niya, desperate na si Job eh. I will seek unto God. Sabi ni Eliphaz, I would seek unto God, and unto God would I commit my cause. Hahanapin ko ang Diyos, Job. At sa Diyos ko lang ibibigay lahat ng meron ako. Which, sabi ni Eliphaz, which doeth, verse number 9 in chapter 5, which doeth great things. Pambira, discouraged, desperate. Sinasabihan mo ngayon, doeth great things and unsearchable, marvelous things without number. Job, ang Diyos ay makapangyarihan. Makapangyarihan ang Diyos, Job. Huwag kang mag-aalala. Kaya lang, desperate si Job. Discouraged si Job. Anong sabi ni Job? Verse number 1 and 2 ng chapter 6. But Job answered and said, oh, my grief were truly weighed. Aba, Eliphaz, itong
Bigati ko, sobrang bigati. Nasasabi mo yan kasi wala ka sa kalagayan ko. Ang bira, no? And my calamity laid in the balances together. May exclamation point pa yan. Yung calamity ko, nakabalanse. Ang tindi, ha? Sabi ni Job. Pantay-pantay lahat ng calamity ko. Sinadya ba to? Pero ano, tinding discouragement meron si Job. Anong klaseng discouragement meron tayo ngayon? Punta ka kay Job. Malalim na, iniisip mong magpamatay. Iniisip mong mag-quit sa church. Iniisip mong mag-quit sa ministry. Punta ka kay Job. Punta tayo kay Job. Ano si Job? Bigat na bigat. For now, verse 3, it would be heavier than the sand of the sea. Oh, bira. You know that the sea is greater than the earth. Mas malaki ang sea kaysa sa earth. At ang tinutukoy ni Job na sand ay yung nasa sea. Sabi niya, ang bigat ko ay gaya ng mga buhangin sa dagat. Therefore, my words are swallowed up. For the arrows, verse number 4, of the Almighty are within me. Nakatusok ang pana ng Diyos sa akin. Pirang discouragement to. O talagang magkukwit ka. Tapos, ayan, pagkatapos na Eliphaz, mag-encourage kay Job. Andiyan si Bildad. Andiyan yung kapatiran. God is just. Sabi ni Bildad, just and just. Ano, Job? Verse number 20 ng chapter 8. Verse 20 ng chapter 8, sabi ni Bildad, behold, verse number 19. Verse 19, behold, this is the joy of his way. Kagalakan to sa kanyang pamamaraan, Job. And out of the earth shall others grow. Verse number 20, but God will not cast away a perfect man. Job, di ba perfect man ka? Ligtas ka. Anak ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Pero una, desperate na siya. Gusto niya sumpayin ang kanyang buhay, ang kanyang kapanganakan. Discouraged na siya. Sobrang bigat na ng kanyang nararamdaman. And this time, he is doubting. Nagdududa na siya. Verse number 2 ng chapter 9. I know it is so of a truth. Oo, alam ko yan. But how should man be just with God? Nagdududa na siya. Nagtatanong na siya, paano ako maging just sa Diyos? Ito siya, he is wise in heart, mighty in strength. Malakas siya, makapangyarihan siya. Paano ko magiging just sa kanya? Pira, no? Sobrang discouraged, sobrang pigatin na ito ni Job. Verse number 10, chapter number 10, verse number 1, my soul is weary of my life. I will leave my complaint upon myself. I will speak in the bitterness of my soul. Pira, no? What kind of desperation, discouragement na kanyang nararamdaman, and now he is doubting.
Hindi na siya nakikinig. Hindi siya naniniwala sa mga kaibigan niya. Sabi niya pa sa verse number 2 ng chapter 12, "No doubt, but you are the people, and wisdom shall die with you." Meron kayong karunungan at mamamatay kayo sa karunungan nyo. Verse 3, "But I have understanding." Huwag niyo akong tulungan. "I have understanding as well as you." Mas matalino ako sa inyo. Bira, no? "I am not inferior to you." "I am not inferior to you, ye who knoweth not such things as this. I quit." Where are you now? Are you discouraged? Are you desperate? Are you doubting God? Go to Job. Amen? Punta kay Job. Ito yung nararamdaman niya this time. Ang dami niyang sinabi from verse number 6, chapter number 16 hanggang chapter 17 hanggang chapter number 19, naglalabas ng sama ng loob si Job. And on the verse 23, verse number 8, verse number 8. Behold, chapter 23, verse number 8. "Behold, I go forward." Tingnan nyo. "I go forward, but He is not there. And backward, but I cannot perceive Him." Di ko maramdaman ang Diyos. "And on the left, where He doth work, but I cannot behold Him." Di ko man lang masilayan ang Diyos. "He hideth Himself on the right hand, that I cannot see Him." Hindi ko siya makita. Verse number 10, "But He knoweth the way that I take." Amen? He knoweth the way that I take. Alam ko, Lord, nakikita niyo ako. Alam niyo ang kalagayan ko, Lord. Alam niyo ang nararanasan ko ngayon. "When He had tried me, I shall come forth as gold." Okay, Lord, subukan mo ako. Alam mo itong nararamdaman ko, because I know that if you tried me, I will come forth as gold. Ang pira, no? At unti-unting bumabalik ang lakas ni Job. And then, nagkakaroon siya ng unti-unting pag-asa. And you know, in chapter number 38, verse number 1, ito ang hinihintay ni Job. Ito ang hinihintay ni Job. Natapos nang magsalita ano pangalan nun? Si Bildad, si Eliphaz, at saka si Zophar. At halos hindi na siya parang wala nang tumitimo sa kanyang puso, parang tumitigas na ang kanyang puso. But sabi niya, "But He knoweth the way that I take, for when He had tried me, I shall come forth as gold." And in the book of chapter number 38, then the Lord answered
Job out of the whirlwind and said, kinausap na siya ng Diyos. Job, makinig ka. Pakinggan mo ako, Job. This time, si Job nagkikinig lang sa mga kapatiran niya, sa mga kaibigan niya. Hindi ko alam kung matapat ba to sa Panginoon itong mga kaibigan niya. Hindi ko alam kung backslider to, wala sinabi sa Bible, pero di natin alam kung bakit hindi tumitimo kay Job ang mga sinasabi ng mga taong ito. Pero nang nakinig na siya ng salita ng Diyos, nakinig na siya ng preaching, nag-open na siya ng Bible, binuksan na niya ang salita ng Diyos. Nagsimula nang magsalita ang Diyos sa kaniyang buhay. Verse number 1, then the Lord answered Job out of his whirlwind and said, who is he that darkeneth counsel by words without knowledge? Gird up now thy loins like a man. Hoy Job, maging lalaki ka nga. Kang bapating-bating. For I will demand of thee, and answer thou me. Ayan na, kinausap na ng Diyos si Job. Verse number 4. When I laid the foundation of the earth? Asan ka nung ginagawa ko ang earth na ito? Who hath laid the measures thereof? God is talking to Job about the power of God. Job, kaya kita. Ano man ang nararanasan mo ngayon, kaya ko. Ano man ang nararamdaman mo ngayon, kaya ko. And the book of chapter 38 and the whole verses, God is asking Job, sinong may lalang? Sinong may lalang sa'yo? Sinong may gawa ng araw? Asan ka nun? Ako ang may lalang niyan. Ako ang makapangyarihan. And this time, nung nawala ang kanyang mga anak, sabi niya, kaya ko to. Sa Diyos yan eh. Sa kanya, bigay ko. Kaya ko pa. Makakalakad pa ako. Lalakad ako kahit ganyan. Kaya ko to. Pero nung mas matindi pa ang kanyang nararamdaman, I quit! But when the Lord spake unto Job, I quit. Verse number 2 ng chapter number 42. Then, verse number 1, then Job answered the Lord and said, chapter 42, verse number 2, I know that thou canst do everything. God can. Kaya ng Diyos. Kaya mo, Lord. You can. And that no thought can be withholden from thee. I can. I quit. But God can. And you know what happened to Job? Nung simula niyang makita ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, na ang Diyos ang mag-aayos ng kanyang buhay, ang sabi sa verse number 12 ng chapter 42, so the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. Pinagpala si Job sa nalalabing mga araw niya mahigit pa sa kanyang simula. Amen. Kaya nga tama yung sinabi niya, for he had tried me, I shall come forth as gold. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified,
I shall come forth as gold. Job became like a gold when he realized that those things God knows and God can. Amen. Kaya nga sabi sa verse number 12, God bless the latter days, the latter end of Job more than his beginning. 14,000 sheep. Ilan nung una? 7,000 sheep. Naging 6,000 camels. Ano nung una? 3,000 camels. Verse number 17 ng 42. So, Job died, being old and full of days. If you are discouraged, if you are desperate, if you are doubting, if you are denying, look unto God and see Job, how God works in the life of Job. Matindi ang naranasan ni Job. But Job saw that God can. This is the I can, the I quit, and the God can of Job. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na mapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Job. Salamat, Panginoon. At ito po ay maging halimbawa, Panginoon, sa amin upang kami po ay mas lalo pang mapalapit sa inyo. Bless po ang invitation, patawad sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. What a great message tonight. Everybody have experienced trials in life. Si Job ay isang Kristiyanong matapat katulad din natin. We are subject of trials, discouragement, desperate in life, depressed. Si Job ay nakaranas din ng ganito. He was about to quit. But praise God, anumang problema ang ating ngayon, kasing bigat ng problema ni Job, mas mabigat ang problema ni Job. Pero salamat, nandyan ang Diyos. He knows the way, the trials we take today. Alam niya ng Diyos. God knows our trials. Kaya kung ngayong gabi, kung ikaw